Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. A few moments later. Dumulog sa Korte Suprema mismo si Vice President Sara Duterte para questionin ang legalidad ng impeachment laban sa kanya. Ito na ang ikalawang petition sa Supreme Court para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya. Narito ang report. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang humiling sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang ikaapat na impeachment complaint ng Kamara at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban sa kanya. Katwiran ng bise, nakasaad sa konstitusyon na hindi pwedeng magkaroon ng mahigit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dahil dito, kailangan linawin ng SC kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala ko ba, welcome sa'yo ang ma-impeach at mas masakit pa ang maiwan ng jowa kaysa impeachment? Hahaha, liar. Ikaw, sinungaling ka! Ayaw, di ma...